At magbabalik tayo sa trabahong tinamad pero masarap. Ito yung bars na napakadali nyong gawin, hindi kayo pagpapawisan. So dito meron akong 8x11 by 2.5 na pan. Any pan na malapit doon, 9x6x2, 10x5x2, pwede nyo magamit. Para nga madaling kapitan ng parchment paper natin yung ating pan, nilagyan ko lang yan ng pahid ng shortening, tapos ginipitan ko lang yung parchment paper natin para saktong-sakto na siya dun. Tapos yun, commercial muna tayo. Kung sakaling meron kayong powdered milk o skim milk powder na tumigas, as in bato na, kasi kahit ibalot mo yan sa plastic, pagka hindi mo siya kagad nagamit, titigas yan, para yung bato. So, ang ginagawa ko, magagamit pa naman yun sayang pagka tatapon mo na lang, 'di ba? Nilalagay ko lang siya dun sa food processor ko and ipopulse ko lang yan and instant magiging powder na ulit yan. Hindi na mabubuo-buo yan. Dito nga, gagawa na tayo ng ating bars. Meron ako ditong 1 cup ng butter. Lalagyan lang natin yan ng 1/2 cup ng light brown sugar and 1 teaspoon ng salt. Etong bars na to, madali na siyang gawin and marami kayong flavors na pwedeng ilagay sa kanya. I-cream natin yan. Make sure na nasa room temperature na para hindi ko kayo katulad na namumuo. Sa paggawa ng bars na to, ito mismong butter natin, pwede kayong gumamit ng dalawang method. Itong ginagawa natin is creaming method. Kaiba to do sa ginagamit natin dati lagi na yung butter at saka yung flour, minamash ko na doon hanggang maging pulburon siya. And then saka tayuan ng ibang liquid. Kung wala kayong mixer yun, pwede nyong gawin yun. Pero mas madali to and mas maganda yung texture kagad. So once na naging cream na yan, pwede na tayong mag-add ng 2 pirasong large na itlog. And then, vanilla extract, emol ko yung ginagamit ko, mga nasa 1 teaspoon lang, pero ayan, nabuhos ko siya. Okay lang naman yun dahil yung emol ko, hindi naman siya alcoholic yung taste niya at saka yung lasa. So kahit maparamihan, masarap pa din niya, mas mabango lang yung kakalabasan nung gawa natin ngayon. Yung galawan nga natin dito ay bara-bara, ganito naman talaga ako gumawa sa bakery. Kahit yung mga nakaraan kong video, ganito, walang masyadong magandang shot, walang fancy edit, ganito lang talaga. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung buong process kasi baka mas effective to na mas matuto kayo. So, pagka naging cream na natin yan, as in wala ng granules ng sugar and salt, tsaka natin ilalagay yung 1/3 cup natin ng powdered milk, optional pero mas pampasarap yun. And then, yung ating kalahati muna ng 500 grams natin ng all-purpose flour. Again, kung pwede nyong gamitin tong recipe na to para sa mga tarts. And pagka ginagawa ko yun, ang ginagamit kong flour is cake flour para mas malutong. Pero pag dahil nga bars yung gagawin natin ngayon, pwede ang all-purpose flour. Once na na-fold nyo na yung flour, huwag nyo na tong ikamix masyado ng hand mixer. Titigas, hindi na magiging crumbly, hindi na magiging maganda yung texture. Once na nakita nyo ganyan na, wala na namang masyadong dry na flour, tapusin nyo na yung pag-mix gamit ang spatula. Ayan, ganyan na magiging texture niyan after mixing, para siyang dough. And then, kukuha lang ako dito sa dough natin ng nasa 2/3 part. Magtitira ako ng mga nasa 1/3. Depende na sa inyo, pwede naman tigkalahati. Tapos, ipaplatchi ko na yan dun sa pan na prepared natin. Pinapantay ko nga lang to ng maigi para yung kada slice natin saktong-sakto, even yung portion. So, ayan, malinis yung kamay ko, huwag kayong mag-alala, naghuhugas ako. And then, binubutas-butasan ko lang yan. Yung toppings kasi na gagamitin natin dito is apple crumble bars to. Pwede rin naman gumamit ng blueberry o kahit ano pang naiisip nyo, pwede. Mas gusto ko na binubutas-butasan yon kasi hindi ko niluluto yung apple natin. So kapag binake natin yan, yung juice ng mga apple natin at iba pa, magsisip in dun sa ating bars. So mas masarap lalo, mas mabango and moist siya. Meron nga ako ditong 3 pirasong apple na malalaki. So binalatan ko lang yan, optional. Minsan pagka tinatamad ako, hindi ko na yung binabalatan, dagdag na crunch. Tapos ayun, i-slice lang natin to.
Ilalagay na nga natin yan dito sa bowl. Tapos lalagyan na natin to ng timpla. Lalagyan ko lang to ng 1/2 cup ng sugar. Kung gusto niyo na medyo mas matamis pa, pwede kayong mag-adjust. 1/2 tablespoon ng cinnamon powder, 1/4 teaspoon of pinch of salt, and then kalahating juice ng lemon. Tapos mga 2 tablespoon o 3 tablespoon ng butter, and then hahaluin lang natin yan. Kung natatandaan nyo, kung nagawa nyo na yung ating caramel sauce recipe, patok na patok yun yun dito, pwede nyo yung ihalo, pwede nyo yung i-drizzle sa ibabaw after or before baking. So ayan, ibubuhos lang natin yan dun sa ating pan, i-spread natin evenly, and didiinan natin para pag after baking, hindi siya naghihiwalay-hiwalay. Kailangan diinan nyo talaga yan ng bonggang-bongga para hindi nangangalas-ngalas yung bars natin pagka ini-slice. Tapos, para mas may dagdag na flavor, bango, crunch, yung natitira nating dough ay lalagyan ko ng mga nasa 1/2 cup ng peanuts, pwedeng pecans, pwedeng almonds, nasa sa inyo na. Regular nuts lang yung nilalagay ko dito, and i-chop lang natin yan at ilalagay na natin yan dun. Yan, ifo-fold lang natin yan dun sa dough para maging, para properly spread yung ating nuts. Tapos, ilalagay na natin yan dun sa ibabaw. Inuunti-unti ko yung paglalagay para pagka-bake nito, hindi pantay pa din. So, yan. Tapos, didiinan ko din naman yan. Pero kung ayaw yung diinan, medyo rustic yung gusto nyong style, pwede din naman. Basta, halos takloban nyo lahat para maganda. Tapos, ayan, ibibake na natin to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. So, o kaya pagka nakikita nyong brown na yung ibabaw niyan, okay na yun, tanggalin nyo na sa oven. So, ayan ang itsura niyan after baking. Ayan, ang ganda-ganda niyan, tsaka sobrang bango nito pagka binibake. Ang bango-bango talaga, promise. Maglalaway ka. Best served to pagka malamig na, kaya medyo bibitinin ko kayo ng kaunti kasi hindi ko pa to pwedeng i-slice. Papakita ko na lang sa post ko pagka na-slice na. So, ayan, para maliwanag, nilagay ko dito. Yun lang, bye-bye!